aming pangangatawan at patuloy ka naming mapaglingkuran at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. 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 So magandang hapon sa lahat. Ako'y nagagalak at tayo nagsama-sama muli sa ating Bible study sa pamamagitan ng Zoom. So, ang gagawin ko bago tayo magpatuloy, i-mute ko muna ang lahat para tayo ay makapag-concentrate sa salita ng Diyos, no? So, medyo natagalan ng konti bago tayo ay nakapag-Bible study muli, pero at least, praise the Lord, narito tayo muli upang mag-aral ng kanyang salita. At ang ating pag-aaralan ngayong hapon na ito ay makikita sa Matthew chapter 5. No? Ito ang tinatawag na Sermon on the Mount or Beatitudes. Ipapakita ko ngayon sa screen kung ano itong pag-aaralan natin. At sabi ko nga kanina, ito yung ang tawag dito ay Beatitudes. No? I-explain ko mamaya. Pero basahin muna natin Matthew chapter 5 verses 1 hanggang 3. So babasahin ko muna sa English, pagkatapos ire-request ko si Tio Jerry, no? Na kung meron siyang Tagalog na Bible, kung pwede sana basahin niya ito sa Tagalog. I-unmute kita, Tio, mamaya, no? Pagkatapos kong basahin ito. And seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mateo 5 verses. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. At sila'y tinuruan niya. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Okay. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga pobre sa espiritu, sapagkat magiging kanila ang kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Ang aming tanong sa hapon na ito ay ganito. Sino ba ang tunay na maligaya? Sino ba ang tunay na mapalad? Ewan ko kung natatandaan nyo ang isang awitin ni Tito Vic and Joey. Medyo i-share ko lang ito sa inyo kasi natutuwa ako sa awiting ito. Minsan si Tito Soto yata, Senator Tito Soto, may kanta siya na parang tula na ganito ang ganitong sinabi niya, no? Ako ba'y naninigarilyo? Hindi. Ako ba'y nambababae? Hindi. Ako ba'y umiinom ng alak? Hindi. Ako ba'y nagsusugal? Hindi. Ako ba'y maligaya? Hindi. Yun ang kanyang awitin. So, ibig sabihin pala, kahit tama yung ginagawa mo, kahit ikaw ay walang bisyo, kahit ikaw ay mabuting tao, hindi nangunghulugan na automatically ikaw ay magiging maligaya o tunay na mapalad. So, ang tanong ko muli, ano ang paraan upang tayo'y maging tunay na maligaya o tunay na mapalad? At siguro naman, kayo'y sasang-iaayon sa akin na ito'y napaka-importanteng tanong sapagkat kung hindi tayo maligaya, ay anong kwenta ng buhay natin? Subalit, ang problema, yung mga bagay na inaakala nating makakapagbigay sa atin ng kaligayahan ay hindi nakakapagbigay ng kaligayahan. Maraming mga tao na talagang
kung iisipin mo, napakasarap ng buhay nila, pero hindi rin sila maligaya. Ang Biblia ang nagtuturo sa atin kung sino yung mga tunay na mga mapalad o maligaya. Binibigyan ko ito ng diin sapagkat yan ang kahulugan nitong salitang blessed. Sa Greek, ang ibig sabihin nito ay ang salin nito sa Greek, sa Grego ay makarios, blessed, mapalad. Sino yung mga taong tunay na mapalad? At ang sagot, ang tunay na mapalad, ang tunay na maligaya ay yaong mga taong pulubi sa Espiritu. Bakit? Dahil sa kanila mapupunta ang kaharian ng langit. Yan, sila ang mga tunay na mapalad. May mga tanong lang ako na gusto kong pag-isipan natin at ating sasagutin. Ang unang tanong ay, ano ang ibig sabihin nitong Kingdom of Heaven or Kingdom of God? Ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit? Simple lang ang sagot. Kung nasaan ang hari, nariyan ang kaharian. Okay? Ngayon, ang ating hari ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Kung si Kristo Jesus ay naninirahan sa ating puso, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin at yan ang sinabi ng Panginoon. Ewan ko sa kung natatandaan nyo sa pagbasa nyo ng Biblia, sa pagbabasa nyo ng banal na kasulatan, ewan ko kung nabasa nyo ang sinabi ng Panginoon, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Tayo ang kaharian ng Diyos. Kung saan nakatira, naninirahan, at naghahari, ang hari ng mga hari, nariyan ang kaharian ng Diyos. At ang ibig sabihin nito, kung tayo ay mga anak ng Diyos, kung tayo ay nakatanggap sa kay Haring Jesus, dapat tayo ay mamuhay bilang kanyang mga tagapagsilbi, kanyang mga alipin, kanyang mga anak. Dahil tayo ang, hindi lamang na tayo ay nasa kaharian, tayo mismo ang kaharian ng Diyos. Tayo mismo ang templo ng Diyos. Bakit? Dahil si Kristo Jesus ay naninirahan sa atin. So, yun ang sagot sa unang tanong. Ano ba ang ibig sabihin nitong kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay kung saan si Kristo naninirahan, kung saan siya nakatira, kung saan siya naghahari. At kung tayo'y nakatanggap sa Kanya, si Kristo Jesus ay naghahari, naninirahan sa ating mga puso. Kung kaya, ang kaharian ng Diyos, sabi nga ng Panginoon, ay nasa sa atin. The kingdom of God is within you. Yun ang ibig sabihin ng kingdom of God. Ano naman ang ibig sabihin nitong poor in spirit? Sino ba itong mga pobre sa espiritu? Ngayon, napakahalaga na ating bigyan pansin ang sinabi ni Matthew dito. Hindi niya sinabi na mapalad ang mga mahihirap. Hindi. Ang sabi niya, mapalad ang mga pobre o mahihirap sa kaluluwa o sa espiritu. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito ay hindi yung mga material na bagay. Ang pinag-uusapan dito ay ang iyong puso. Anong klaseng puso meron ka? Ito ba ay pusong mayabang o pusong mapagpakumbaba sa harap ng Diyos? Ngayon, sasagutin natin ang tanong, ano ang ibig sabihin ng pobre sa espiritu? Ang ibig sabihin nito, inaamin mo sa harap ng Diyos na ikaw ay walang-wala. Ibig sabihin, alam mo na kung wala kang Diyos sa buhay mo, walang kwenta. Wala kang magawa kung wala ang Diyos. Kahit anong yaman mo, kahit anong lakas mo, yang lahat ng mga bagay na yan ay walang kwenta kung wala ang Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, inaamin mo at nakikita mo na sa harap ng Diyos, ikaw ay isang pulubi. Dumidepende ka lamang sa kanyang kagandahang loob. Kaya ang taong pobre sa espiritu ay isang taong mapagpakumbaba. Yun ang synonym. A person who is poor in spirit is a humble person. He is a person who recognizes his nothingness. Alam niyang siya ay walang-wala sa harap ng Diyos.
wala siyang kakayahan upang iligtas ang sarili niya, wala siyang pwedeng ipagyabang sa harap ng Diyos sapagkat alam niyang siya ay makasalanan, alam niyang wala siyang kapangyarihan na tulungan yung sarili niya kung hindi siya bibigyan ng kagandahang loob at awa at tulong mula sa Diyos. Yun ang tao na tawag dito, binibigyan ng Diyos ng pansin. Yung taong talagang umaamin, Diyos, kailangan kita. Yun. Ang tao na umaamin na siya ay walang-wala sa harap ng Diyos, yun ang taong, ano ba ang word nun sa Tagalog? Pleasing, lugod. Basta siya ang taong binibigyan ng pansin ng Diyos sapagkat alam ng Diyos na itong taong ito ay nangangailangan sa Kanya at umaamin na kailangan niyang Diyos. Ang taong mayabang, dahil sa kanyang kayamanan, dahil sa kanyang talino, dahil sa kanyang lakas, hindi niya binibigyan pansin ng Panginoon. Kasi ang kanyang sinasaligan ay ang kanyang sarili. Kaya hindi rin siya pinapansin ng Diyos. Hindi niya pinapansin ng Diyos. Hindi niya kailangan ng Diyos. Bahala ka. Pero ang taong umaamin na siya'y walang-wala at sumasabi sa Diyos, Panginoon, kailangan kita. Yun ang tao na binibigyan ng Panginoon ng todo-todo na pagpansin. Kasi yun ang taong nangangailangan sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng poor in spirit. Kung kaya si John Calvin, si John Calvin ay isang pastor, no? Sabi niya, he only who is reduced to nothing in himself and relies on the mercy of God is poor in spirit. Yung taong walang-wala sa kanyang sarili at nananalig lamang sa awa ng Diyos, siya ang tunay na tawag dito, pobre sa espiritu. Tapos, ikalawa, ano ang ibig sabihin ng poor in spirit? Sila yung nananalig sa Diyos para sa tunay na kayamanan. Ang kayamanan ng kaligtasan. Ngayon, gusto ko itong bigyan ng pansin Kasi akala natin, ang tunay na kayamanan ay itong mga kayamanan sa lupa, itong mga earthly riches. Pero alam naman natin hindi yan tunay na kayamanan sapagkat ang ginto ay matutunaw. Ang pera sa bangko ay mawawala din yan, mauubos. Kahit anong mga bagay na pinag-aari-arian mo, yan ay sa bandang huli, mawawala. Kung hindi yan mawawala, ikaw ang mawawala. Maiiwan mo yan. Kaya itong earthly riches, hindi yun ang batayan ng tunay na kayamanan. Ano ang batayan ng tunay na kayamanan? Ito, bibigyan ko kayo ng mga magagandang mga salita mula sa Panginoon. Pakinggan niyo ito. Sa James 5, no? James chapter 2, verse 5. Listen, my beloved brethren. Has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him? Makinig kayo mga kapatid. Di ba pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Yun ang tunay na kayamanan. Mayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng kanyang kaharian na kanyang ipinangako sa lahat ng nagmamahal sa kanya. Yan ang tunay na kayamanan na hindi nawawala, na nananatili hanggang sa walang hanggan. Itong kayamanan sa pananampalataya, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yun ang tunay na kayamanan at yan ay maaangkin lamang ng mga taong pobre sa espiritu. Ang umaamin na ang Diyos lamang ang kanilang tagapagligtas at wala silang dapat pwedeng asahan pa kundi ang Diyos lamang. So ito pa, tingnan natin ang iba pang mga magagandang mga mga bersikulo. Dito sa Psalm chapter 40 verses 17, babasahin ko. Ako ay mahirap at nangangailangan. Subalit ang Panginoon ay pumapansin sa akin. Siya ang tumutulong sa akin, siya ang aking tagapagligtas. Yun ang tunay na kayamanan. Oo nga, ikaw nga ay pobre, ikaw nga ay mahirap. Pero pinapansin ka naman ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon.
Mas maganda yon kaysa sa kayamanan ng mundong ito. Yun ang tunay na kayamanan, na ikaw ay mahal, inaalagaan, nililigtas ng Panginoon. Kung kaya, punta na tayo sa ikatatlong tanong, bakit ba sinasabi na sila ay mapalad o tunay na maligaya? Ano pa? Siguro naman obvious. Obvious na sila ay tunay na maligaya at tunay na mapalad sapagkat ang kayamanang inihahandog sa kanila ng Panginoon ay kayamanang dakila na hindi mo pwede maihahambing sa kayamanan ng lupa na nawawala. Basahin natin kung ano itong mga kayamanang ito. Ephesians 1:3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo Jesus, sapagkat tayo'y biniyayaan niya ng lahat ng espiritual na biyaya sa langit, sa kay Kristo. Kung natanggap mo si Kristo Jesus bilang iyong tagapagligtas dahil ikaw ay mapagpakumbaba at inaamin mo na kailangan mo siya dahil ikaw ay walang-wala, ikaw ay mayaman. Sabi dito, kung ikaw ay nasa kay Kristo, ang lahat ng biyaya, spiritual, ang lahat ng biyaya ay nasa iyo. Yun ang sitwasyon, ang maganda at mapalad na sitwasyon ng taong nananampalataya at nangangailangan sa Panginoon. Ano itong mga kayamanang ito? Dito sa verse 7. Dahil sa kay Kristo, tayo ay may kaligtasan sa pamamagitan ng dugo niya. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kayamanan ng kanyang kagandahang loob na kanyang ibinuhos sa atin. Kasama na ang kaalaman. Yun. Kaya, ewan ko kung anong sitwasyon natin. Hindi ko alam, no? Kung lahat naman siguro ay dumadaan dahil sa COVID na ito, lahat naman tayo siguro ay nakakaranas ng tinatawag na trials, tribulations, financial troubles. Pero nais ko lang i-remind ang lahat, kasama na rin ako, na tayo ay mayaman sa Panginoon. Tayo ay mapalad. Hindi mo pwedeng maliitin yung sitwasyon mo. Hindi mo pwedeng sabihin, kawawa naman ako at ako'y napakahirap. Hindi. Napakayaman mo. Kung ikaw ay nasa kay Kristo, napakapalad mo at napakayaman mo dahil ikaw ay ligtas. Mahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya papabayaan. Ang pinakamanga dakilang kayamanan, ang mga tunay na kayamanan, kaligtasan, kapatawaran, at lahat pa na mas importante yon, mas mahalaga kaysa sa mga earthly riches ay nasa iyo. Nasa iyo. At sa bandang huli, makakasama mo ang Panginoon at ikaw ay maninirahan sa kanyang kaharian. Hindi ba napakapalad mo? Ang kayamanan at mga kaharian dito sa lupa, lahat ay matutunaw, lahat ay mawawala. Pero ikaw ay maninirahan kasama ni Kristo Jesus sa kaharian na walang hanggan, na hindi pwedeng matumba, hindi pwedeng magabok, hindi pwedeng mabulok, hindi pwedeng mawala, at ikaw ay maninirahan doon kasama ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya, ang ating application, ang tanong ay ganito, application, i-apply natin sa buhay natin. Ang tanong, tayo ba ay inuuna natin ang kaharian ng Diyos? Atin bang binibigyan ng pansin ang mga spiritual riches? Inuuna ba natin yung kaluluwa natin kaysa sa itong mga bagay sa lupa? Kasi di ba sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Doon lang ako tatapos. Sana naman ay tayo ay na-bless, no, sa ating pag-aaral. Kasi talaga namang ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga katotohanan ito. Ito ay nakakapagbigay sa akin ng malaking encouragement. Sana sa inyo ganun din. Na ako pala, hindi ako kawawa. Hindi kayo kawawa. Kung ikaw ay nasa Diyos at pobre ka nga sa Espiritu, pero yun ang daan, yun ang paraan upang ikaw ay maging tunay na mayaman at tunay na mapalad sa harap ng Diyos.
Yon ang ating pag-aaral sa hapong ito. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat sa banal na salita na binahagi ni Atty. Dennis Cortez na nagbibigay pag-asa, kalakasan at kasiglahan sa ating narinig. Tulungan mo kami na imasagawa ang iyong kalooban ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Salamat po at ito ang aming buhay upang kaming maging pagpapala sa iba. Tulungan mo kami na mamuhay bilang patutuo ng pag-ibig. Panginoon Jesus, pagharian mo ako. Ilayon mo ako sa tukso at bigyan mo kami ng kakayahang umiwas sa daan at sa payo ng masama. Ilagay mo po ang Espiritu Santo sa aming puso at palagi ninyo akong samahan at pagmunahan para sa iyong kapurihan. Ipinapalaan po namin, Panginoon, ang mga malayo sa amin ngayon, lalo na ang ating mga kapatid at kamag-anak na sa malayong lugar. Ilayo mo sila sa kumakalat na sakit ng COVID-19. Lalo-lalo na ang aking pamaking si Martes, si Gallagher, at ang aking hipag na si Eli Cortez na nasa Texas sa kasalukuyan. Panginoon, huwag mo silang pababayaan, iiwanan, at bigyan mo sila ng protection. Ituro mo sa amin ang maging kapat na sumasambalataya hanggang wakas sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.